evening po. Good morning. Good evening. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga po na ang Diyos ay dakila pa rin. Nagagalak pa rin po ako sa inyo, lalo-lalo po sa mga malalayo at sa mga naka-online. Tunay nga alam kong nakikita ko yung kasigasigan at pagkauhaw ninyo sa salita ng Diyos. Dahil tunay nga, maging sa kapanahunan po ni Pablo, alam ko na siya rin ay naghayag maging sa mga Hudyo, ngunit naging matigas ang puso ng mga Hudyo. Kaya ano sabi ni Pablo? Doon na lang ako sa mga hintil magpapahayag. At sino yung mga hintil na yon? Ang sinasabi yon, outside the Jerusalem. At alam namin sa pagkakataon ito, those who are listening online, they are outside the Jerusalem. Gentiles, kumbaga nasa Gentiles na. So, ano po ibig sabihin nun? Makikita po natin na totoo nga na ang sinabi ng Panginoon, inihayag niya, na sabi niya, ipinakilala ko, o yung mga hindi naghanap sa akin, natagpuan ako ng mga hindi naghanap sa akin. So, ano ibig sabihin nun? Yung mga nauhaw, yung mga pusong nagnanais o may pag-ibig sa katwiran, naghahanap ng katwiran, ay inihayag ng Diyos ang kanyang sarili, ipinakilala niya ang katotohanan iyon sa mga nauuhaw na iyon. Hanggang sa panahon ito po, alam natin na napakatigas pa rin ng puso ng maraming mga Hudyo. At hindi na po natin yan ipinagtataka. Dahil inihayag na rin po ng Diyos yan, na talagang napakatigas na puso nila. Kaya naman, ano ang dapat natin gawin? Kundi tayo na may pagkakataon na binibigyan din ng pagkakataon ng Diyos na panghawakan ang katotohanan ito. Then sabi niya, grab. Let us grab. Samantalahin natin yung pagkakataon na tanggapin at isabuhay ang katotohanan ito, ang kagandahan loob ng Diyos na ito. This gospel, ang mabuti o ang magandang balita na ito na inihahayag sa atin. Dahil darating po ang panahon na ang lahat ng ito ay matatapos at babalikan din po ng Diyos ang kanyang sariling bayan upang sila naman ay buksan muli ang kanilang puso. At sa pagkakataon yun po ay matatapos na ang panahon ng paghahayag para sa mga Gentiles o Hentil. At tayo nga po yun. That's why, patuloy po natin itong sampalatayanan o grab the opportunity. Every single opportunity, let us grab. Dahil hindi po lahat, ang kagandahan po, sa totoo lang, hindi po lahat ay kayang tanggapin, hindi po lahat ay nasumpungan ang katotohanan ito dahil sa katigasan ng puso ng maraming tao, hindi lahat ay nakakita. Bagamat nahayag sa kanila, bagamat patuloy na ituturo sa kanila, bagamat patuloy na paulit-ulit na sinasambit sa kanila, itinuturo sa kanila, pero hindi po nila nakita, hindi nila napanghawakan. Gaya nga po ng sinabi o pinahayag din na Isaiah, sino ang naniwala sa aming ipinahayag o binalita? Kaya napakapalad po natin, ako, kami at kayo ngayon na patuloy na nananatili sa katotohanan ito. Napakapalad po natin na tayo ay nabuksan sa pagkataon ito. Dahil nga po bagamat marami pa rin ang nagtuturo ng patungkol sa Biblia, pero hindi po ganap. Hindi ko naman po sinasabi na ang tinuturo nila ay mali, pero hindi ganap. Incomplete ba? Hindi po gaya ng inihayag sa atin dito, inihayag natin kung ano yung tama sa kanila, pero may mas malalim pa tayong natututunan o na nahahayag sa atin sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Ang Diyos po natin, He is Almighty God. Siya po ay makapangyarihan. Sa Kanya lahat ng kapangyarihan at hindi po kaya patayin. Bagamat siya po ay tinatawag na Almighty God, alam po natin walang imposible sa Kanya. Walang mahirap gawin sa Diyos. Gawin ang Diyos. Kaya nga po nang nasusulat, sinabi nga po sa Jeremiah 32,
17. Ano po ba yung sabi niya dito? Sa aklat ng Jeremiah, 32:17. Ah, sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Sa Tagalog, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Ano nga ba ang bagay na mahirap gawin para sa Diyos? Sinabi pa rin po niya sa verse 27, Jeremiah, o yun pa rin, 27, verse 32:27, sinabi rin po niya na siya mismo ang naghayag, ang Panginoon. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Sa NIV, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Sa isip, sa buhay ng sangkatauhan, maraming bagay ang alam natin, parang ang hirap natin gawin at talaga namang napakahirap gawin sa atin. Pero sa harapan po, sa mata po ng Diyos, walang anumang mahirap sa kanyang gawin. All of these things, kaya-kaya gawin ng walang kahirap-hirap. Bagamat iniisip ng tao, kung marami ang isip ng tao, sasabihin nila, kung talagang hindi mahirap gawin para sa Diyos ang lahat, bakit marami pa rin ang hanggang ngayon, sasabihin na, bakit hanggang ngayon ay marami pa rin mga tao nagtitiis, nagugutom o ano pa man. Pero ang Diyos po, hindi po siya hindi po niya sinasantabi kung ano po yung kanyang isinumpa na salita o kanyang binitawan niya. Siya po, kung ano po yung kanyang itinakda sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, ay itinakda po niya ang mga bagay ayon sa kanyang sariling otoridad. Ang bagay po na to ay hindi po natin maaaring questionin sa harapan ng Diyos, o hindi po natin siya pwedeng questionin sa bagay ito dahil siya ang may otoridad ng bagay ito. Walang karapatan ang sinuman sa tao upang siya ay salungatin o yun nga, siya ay tanungin ng mga bagay ito, hindi naman tanungin kundi to question Him. Dahil tayo nga po ay nilikha lamang po. Hindi po natin kaya, o bilang tao, hindi po natin kayang marurok ang kaisipan ng Diyos. Hindi natin kayang marurok kung ano ang kakayahan po ng Diyos. Maging sa atin man, sa pinakamatatalino na sangay ng ating lipunan dito sa sinukob na ito, sa mundo ito, sa tao, sa karunungan at katalinuhan ng tao, hindi pa rin po nila kayang marurok kung ano ang punot dulo ng lahat ng mga nalikha dito sa mundo ito. Ang siyensya, hanggang ngayon, ay sa teorya nila na kung paano nalikha ang sanlibutan at sa teorya nilang Big Bang, hindi pa rin po nila marurok. Kumbaga, ang isipan lang ng tao na kaya pa niya marurok ngayon, yung teorya na ang lahat dito ay nagmula sa Big Bang. Bagamat, may katotohanan naman ang sinasabi ng Big Bang na ito, na totoo naman, nagkaroon ng Big Bang. Pero, hanggang doon yung isipan ng tao, may Big Bang. Pero ang sa isipan, sa ating mga mananampalataya, paano nagkaroon ng Big Bang? Saan nagmula ang Big Bang? Alam natin, sabi nga sa Hebreo, na sa pamamagitan ng pananampalataya, nauunawaan natin na ang lahat ay nalikha mula sa bagay na hindi nakikita. Paano nagkaroon ng Big Bang? Sabi nga sa Genesis chapter 1, di ba? Nang lumikha ang Diyos, anong sabi niya? Let there be light. At yun nga, yung iniisip ng tao na Big Bang.
nagkaroon niya ng liwanag. Mula sa kadiliman, nagkaroon ng liwanag. Talaga namang ang liwanag yun, kahit saan ka naman pumapunta, ay isang malaking parang pagsabog. Kapag ikaw ay nasa dilim, magbukas ka ng flashlight, hindi ba biglang, bang, liwanag. So ang Diyos po, sa pamamagitan ng kanyang salita, ay linikha niya ang liwanag sa sandaigdigan ito. At yun ay mas mataas na karunungan kaysa sa karunungan ng siyensya. By faith, alam po natin na ito ay napangyari dahil merong Diyos na lumikha. Lahat po tayo na nilikha dito sa sandaigdig ito ay masterpiece of God. Ano ba yung masterpiece sa Tagalog? Obra, maestro. Makikita mo kapag lumalabas ka, lumamasyal, ng iba ang tao, napakahilig mamasyal sa kalikasan, makikita nila yung mga kamanghamanghang bagay, mga patanawin, ano, kung papaano dito sa Aurora, sabi nga ni Pastor Grace, pinagmamalaki nila ang Sierra Madre, pero kamangha-mangha na ang lahat ng ito ay masterpiece of God. Siya po ang punot dulo kung bakit narito, kung bakit nandiyan ang Sierra Madre. At kung bakit din ang lahat ng bagay sa mundo ito, ang mga planeta, ay hindi nagkakabunggu-bungguan. At siya rin ang may masterpiece na kung bakit ang mga planeta ay patuloy na umiikot doon sa araw na kapag ito ay nalapit sa araw, ay tiyak na masusunog. Ngunit hanggang pa sa ngayon, alam natin na nanatili ang lahat ng ito. Dahil ito ay hawak ng Diyos, ito ay kanyang obra maestra. At sa lahat po ng kanyang obra maestra, tayo po na nilalang na tao ang pinaka-espesyal sa lahat ng kanyang nilalang. Bakit po tayo naging espesyal? Dahil po tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Hindi tayo nilikha na kung ano lang, randomly. Na basta nilagyan lang ng kung ano-ano, ng mata, ng kamay. Hindi po. Tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kung tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, meron tayong emosyon, meron tayong intellect, meron tayong personality. May personality. Yan po yung mga karakter na meron ang Diyos. Ang Diyos may intellect. Ang Diyos may personality. Ang Diyos may emosyon. May damdamin. At yung bagay po na yan na pagkalikha sa atin, yan ang natatanging meron tayo na wala ang iba. Bagamat ang ibang mga hayop, meron silang damdamin, ay ibang hayop, meron mga silang kunting personality, may mga personality sila, pero yung katulad po ng tao na may mataas na intellect ay hindi po kaya abutin ng anong hayop. Pangalawa, tayo po ang tatanging binigyan ng Diyos ng Espiritu. At ang Espiritong ito, alam po natin na ito yung kayamanan na para sabi nila, treasure in a clay, the Spirit. Bakit po? Dahil sa lahat ng mga nalikha ng Diyos dito sa daigdig na ito, tanging ang Espiritu lamang po ang mananatili magpakailan paman. Kaya nga napaka-special po natin. Only man among creation are given eternal value. Tayo po na tao ang mayroong eternal value na nalikha dito sa mundong ito. Ang hayop, sa bagamat sabihin natin, meron naman silang value o pakinabang, pero yun lamang po ay temporary. Hanggang dito lamang po sa daigdig na to. Ang mga aso, ang mga pusa, okay, alam sa atin, sasabihin natin, ang mamahal ng ibang mga breed ng aso, ang mamahal ng ibang mga breed ng mga pusa para bilhin. Diba? May value naman talaga sila at may pakinabang din sa tao. Pero ang lahat ng yun ay hanggang dito lamang po ang value nila sa daigdig na ito.
Ngunit ang sangkatauhan, ang tao, tayo po ay may espiritu na yung kaluluwa natin mananatili magpakailanpaman sa bagamat ipinangako o itinakda ng Diyos na ang lahat ng bagay sa mundo ito ay maglalaho, sisirain, susunugin. Ngunit sabi ng Diyos, yung mga tao, yung kaluluwa ay mananatili magpakailanpaman. Kaya ang choice ay dalawa. Kung nanaisin ba nating manatili magpakailanpaman sa piling at kalaktiyan ng Diyos o doon sa kaparusahang itinakda para sa dyablo. Kung ating susuriin mabuti gaano ka-espesyal ang tao dito sa pagkalikha sa atin, hindi ba't ang tao ang binigyan ng otoridad para pamunuan ang lahat ng mga nalikha dito sa mundo ito? Sa aklat ng Genesis 1:26, anong sabi niya? Noong likhain ang tao, anong pinangako ng Diyos para sa tao? Genesis 1:26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa mga himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Tingnan nyo, how powerful, how authoritative, how high na ibinigay sa tao ang otoridad na ito para pamunuan ang lahat ng nalikha. Pero anong ginawa? Anong nangyari? At ang tao ngayon ay nabaligtad. Bakit? Yung tao lumilikha ng bagay na gawa ng kanilang mahal ng kamay at sila ngayon ang lumuluhod. Diba? Napakataliwas doon sa ipinangako ng Diyos. Kaya nga hindi po tayo sumasamba sa anumang o hindi tayo lumuluhod sa anumang nalikha ng kamay. At hindi rin po tayo lumuluhod sa anumang nilikha. Hindi po tayo sumasamba sa anumang nalikha, maging sa mga anghel. Dahil ang manlilikha lamang po ang ating pwedeng sambahin, luhuran, at purihin. Kaya kahit ano pa hong sabihin ng marami sa atin na ipaliwanag yung kanilang mga point of view, sa kanilang mga pag-iisip, hindi po natin pwedeng tanggapin yun. Marami ang mga tao, lalo na sa mga Pilipino, napakatitigas talaga ng paninindigan nila na yung pagiging relihiyoso nila sa bagay na iyon ay tunay nga na ikakatwiran nila ang lahat ng bagay para lang panindigan. Pero hindi po tayo tumatanggap sa ganung katwiran. Ano yan? Hindi po natin pwedeng tanggapin ang katwiran yun dahil ang katwiran lang ating sinusunod ay kung ano yung tinakda sa atin ng Diyos. Gusto nyo ba? Sino bang may gusto sa atin? Na ikaw na ang naghihirap doon sa nilikha mo, tapos ikaw pa ang luluhod, at pagdating ng kalamidad, siya pa yung inaalala mo na nagiging pabigat sa iyo pagdating ng mga baha, na sa halip na unahin mo nang iligtas ang buhay mo at iligtas ang buhay o kaluluwa, inuuna pa talaga nila yung gawa ng kanilang kamay na alipin, na umaalipin o niloob nilang magpaalipin sa mga ito. Ito po yung sinasabi ng Diyos na napakapurol na pag-iisip. Kaya napakapalad po ng mga nabubuksan ang kanilang mga pag-iisip, ang mga mata, dahil nakakalaya sila sa kapurulan ng pag-iisip na iyon. Ang Diyos po ay Diyos ng karunungan. Ayaw po niya, hindi po niya tinotolerate yung kapurulan ng pag-iisip dahil siya ang Diyos ng karunungan, ay handa po siya na ibigay sa bawat sino mang humihingi sa Kanya katalinuhan, karunungan, kaliwanagan ng pag-iisip kung magpapakumbaba lamang po ang tao sa harapan ng Diyos at magpapasuri sa Kanya. Hallelujah! Kaya anuman yung mga bagay na ating
pinag-interesado na kinahuhumalingan na higit pa sa Diyos o higit pa sa katotohanan, isang tabi na po natin yan. Dahil wala po mabuting bagay na maidudulot sa atin ang lahat ng yan. Maaaring sabihin ng iba, para lang meron silang mga gawa, ganun, para lang daw maging motivation nila sa kanilang pananampalataya. Para lang maging motivation nila sa kanilang pananalangin. Pero sa atin po, hindi po tayo nananangan lang sa motivation. Ang pananampalataya po natin, hindi po nananangan sa motivation lang. Mas higit pa sa motivation ang ating pananampalataya dahil tayo po ay narapat na ang pananampalataya po natin ay ang pagkakaroon ng totoong disiplina sa patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit po tinawag na discipline kaysa sa motivation? Kasi ang motivation, kapag maganda pagkaramdam natin ngayon, inspired tayo ng ang ating damdamin o emosyon, so gagawin natin, meron tayong lakas o masigasig tayong gawa ng mga bagay o masigasig natin gawin ang mga bagay-bagay. Pero kapag naghina ang loob natin, ano mangyayari? Tatama rin na gawin ang bagay, isasantabi na ang bagay na yon. So ano ang kaibahan nung merong disiplina sa motivation? Ang isang taong disiplinado, kahit na po masakit, mahirap sa kanya kapag hindi man siya mabilis, hindi man siya abrupt, pero yung discipline niya na patuloy o consistent niyang ginagawa ang bagay-bagay na ang isang bagay ay kahit na dumating man ang mga pagtitiis, but consistent pa rin po niya na ginagawa. That's why discipline is way higher than motivation. Sa mga mananakbo, sa mga runner, yung mga sprint, diba? Yung iba, kapag tumatakbo sila, yung mag-sprint, una, tatakbo sila, bilis na bilis, tapos mauunahan. Mauuna na sila. Ngayon, kapag nakalayo na sila, ano mangyari? Mapapagod na sila at magpapahinga. Pero yung isang mananakbo na tumatakbo, consistent lang ang kanyang speed at hindi tumitigil, pagdating doon sa finish line, sinong mananalo? Yung consistent po. At ganoon din po yung pananampalataya na hinihimok ko na bawat isa po ay taglayin po natin. Na sa kabilaman, okay, hindi man tayo yung mga mabilis o ang pag-angat, pero yung consistent po tayo, nagpapatuloy na ginagawa yung salita ng Diyos, bagamat marami man mga panghihina, marami man mga disappointments, marami man mga ano pa bang bagay na yan na nagtatangkang tayo hadlangan o ibiguin, may mga kabiguan man, pero consistent pa rin tayo na sumusunod sa salita, sa ayon sa panuntunan ng Diyos. And that is discipline sa ating buhay pananampalataya. Kaya ano nga po ang pagkakaroon ng disiplina? Sa pagkakaroon po ng disiplina sa pananampalataya, anong nangyayari? Kahit na po dumating the times of sufferings, nananatili po yung kagalakan sa atin sa pananampalataya. Tama ho? Hindi nawawala yung kagalakan sa pananampalataya. That is having a discipline. Kaya nga sa ano bang hinihimok sa atin ni Pablo, sinabi niya, be joyful always. Lagi kayong magalak. Even in times of suffering, even in times of disappointment, lagi kayong magagalak. Bakit? Dahil ang Diyos po ay Diyos ng kagalakan. God is a blessed God. Ibig sabihin ng blessed, God is a happy God. Kapag ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala, Diyos na maligaya o na nagagalak, then, ano po ibig sabihin nun? Kung kasama natin palagi ang Diyos na maligaya, then, tayo rin. Supposedly, kung may pananampalataya o nananatili ating pananampalataya, then, ang kagalakan din po natin ay nananatili. Kasi alam natin, ang Diyos ay nagagalak sa lahat ng pagkakataon. Lalo-lalo na nga po, sa mga mananampalataya, tayo po, supposedly, ay puno ng kagalakan. Dahil ang Diyos hindi po umaalis sa ating tabi hanggat tayo ay nananatili sa Kanyang salita. So every time there's disappointment, tuwing laging may mga
Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon Jesus, in John chapter 14, anumang hiningin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko para sa kalwatian ng Ama. Ibig sabihin, hindi po madamot ang Diyos na tumugon sa pangailangan natin. Hindi po madamot ang Diyos na tumugon sa tuwing tayo ay nananalangin sa Kanya ng mga bagay na alam natin. Alam din niya na kailangan natin. Pero, nagkakaroon ng pag-aalinlangan ang tao kapag nawawala po sa Kanya yung kagalakan sa pananampalataya. Kaya nga tayo, whatever happens, sabi ko kahit pa mag-isa ako na manambahan sa Diyos, I will worship joyfully. Bakit ako malulungkot sa mga tao na inihayag ko ang katotohanan sa kanila pero hindi sila sumama sa akin? Bakit ako malulungkot kung ako man ay mag-isa? Dahil alam ko naman na yung panuntunan ng Diyos ay nasusunod ko, nagagawa ko, then alam ko kasama ko ang Diyos. Kahit pa ako ay mag-isa na lamang sa mundo ito na sumamba sa Kanya. Dahil ganun din po ang hinanaing ni Elias. Hindi ba si Jezebel, pinapatay na niya ang lahat ng mga propeta ng Diyos noong kapanahonan na yon? Anong sabi ni Elias sa Diyos? Ako na lamang po nag-iisa ang natitira. Ang tanong, si Elias po ba, nung nag-iisa na siya, bumitaw po ba sa kanyang pananampalataya? Sumama na rin ba siya doon sa mga bulaang propeta ng Jezebel? Hindi. Pero nanatili siya sa Diyos. At ano nangyari? Iniwan po ba siya ng Diyos? Hindi. Kundi doon pa ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan laban sa lahat ng mga sinungaling na propeta. Sa panahon po natin, alam po natin, naglipa na ang mga katuruan dyan. Mababasa nyo sa mga newsfeed ninyo, sa mga Facebook, sa mga nabasa sa mga makikita sa mga television. Talagang sino yung mga nagtuturo dyan, mga sikat na nagtuturo, mga sikat na nagpapahayag, pero ang kanyang kapahayagan tumataliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi ko naman po sinasabing lahat, pero alam po na bakit ba tayo nag-aaral kung paano magsuri ng salita ng Diyos, dahil hindi po lahat ay pwede natin tanggapin dyan. Lalo-lalo na po sa kapanahon ngayon, lantaran po naghahayag ang propeta o yung mga antichrist na salungat. Ang kanilang layunin ay distort o lituhin yung mga nagbabasa ng Biblia, lituhin yung mga Kristiyano. Kasi ang trabaho po ni Diablo o ng Diablo o ni Satanas, hindi naman na po yan para hindi na niya tatrabahuhin yung mga hindi nananampalataya. Hindi niya tatrabahuhin yung mga hindi nagbabasa ng Biblia. Ang tatrabahuhin ng mga yan, yung mga nagbabasa at naniniwala. Dahil siya, wala na siyang pakialam doon sa mga hindi nagbabasa, hindi na nakaalam ng katotohanan. Kasi sa kanya na yan eh. Pero sa mga patuloy na nagsasaliksik, patuloy na lumalapit sa Diyos, patuloy na naninindigan sa katotohanan, sila yung mga tinatarget ni Diablo para linlangin. Kaya nga kung hindi tayo magiging mapanuri na mabuti, kung hindi tayo magtataglay ng tama at sapat na kaalaman sa salita ng Diyos, then malinin lang po ang marami. Dahil sinabi na ng Panginoon Jesus, sa mga huling araw, marami ang darating sa pangalan ko at lilinlangin nila, maging ang mga elite. Sino po yung mga elite na yan? Yung mga talagang mismong mananampalataya o mga alam na alam ang kasulatan. Kaya maging maingat po tayo sa anumang pinapakinggan natin. Dahil ako rin, nakikita ko rin naman ang mga posts nila dyan at akin din binabasa. Gaya na lang na ipagpipilitan nila na once saved, you're always saved, mga ganyan. At yung mga bagay po niyan, alam natin, yan po, ang nasa likuran niyan, walang iba kundi ang katuruan ng mga antichrist o katuruan ni Satanas. Sasabihin na iba, masyado naman kayo. Masyado naman daw manghusga.
ang mga tao na naghahayag ng ganito na sinasabing ang katuruan ng Antichrist, no? Hindi po natin isinasantabi, hindi po natin tinatranslate o nilalampasan the gospel of grace. Totoo po na sa kagandahang loob ng Diyos, tayo nga po ay naligtas sa kapangyarihan ng kanyang kagandahang loob, sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoon Jesus. Tayo nga po ay naligtas sa kasalanan, pero we have a task, kaya nga we need to have a discipline na maging consistent tayo sa ating tinanggap. Maging consistent na panghawakan po natin. Okay? Isipin na po natin, no? Kung talagang once saved is always saved ay totoo, paano yung kalagayan ng mga pastor na sabi nila, naranasan na nila ang kagandahang loob, nakapagpalayas ng mga marunong espiritu, nakapagpagaling ng mga may sakit, nakapagpahayag ng katotohanan, pero sa bandang huli, kinitil nila ang kanilang sariling buhay o nag-suicide. Anong kalagayan nila? Dahil ganun din naman ang ginawa ni Judas Iscariote. Si Judas Iscariote, nakasama niya ang Panginoon Jesus sa loob ng 3 taon. Naranasan din niya gumawa ng mga himala, ng tanda at himala. Naranasan niya nataglayin ang otoridad at kapangyarihan na ibinahayag ng Panginoon Jesus o binigay ng Panginoon Jesus. Pero sa bandang huli, anong ginawa niya? Kinitil po niya ang kanyang buhay. At ano ang pinahayag ng Panginoon Jesus patungkol sa kanya? Ang sabi ng Panginoon Jesus, walang nawala. Nothing was lost except to the one doomed for destruction. So, ibig sabihin, meron na nanalig sa kanya, sumama sa kanya, pero bakit tinawag niya na pa rin na doomed for destruction? Dahil hindi po siya lubusang sumunod hanggang huli. At sinabi po ng ating Panginoon Jesus, diba, sa Aklat ng Revelation, ang mananatili hanggang sa huli ang siyang maliligtas. Kaya i-clarify, maging klaro po sana sa atin ang katuruan ito. Hindi po ako nananakot sa bawat sa atin. Ang ninanais ko lang po, tama naman, tayo, kitinanggap natin ang kagandahang loob ng Diyos. Tayo napatawad sa kasalanan, binigay niya sa atin ang buhay, ang pagkakataon na mabuhay ng malaya ayon sa kanyang katwiran. Pero hindi po natin pwedeng lampasan yung pagkakaroon o pagdanas ng struggles, at kaya naman, anong sabi ng Diyos, kailangan natin manatili with discipline. Kailangan natin maging disiplinado. Hindi pwede na tinanggap na natin ang kagandahang loob ng Diyos ay magpapatuloy pa tayo sa ating mga maling paniniwala, kada magpapatuloy pa sa mga maling gawa o magpapatuloy sa kasalanan, ay hindi po yun ang tamang gawin ng isang totoong mananampalatayang Kristiyano. At hindi rin po yun ang itinuro ng Panginoong Jesus. Ang kagandahang loob po ng Diyos ibinigay sa atin nang walang bayad, nang wala tayong ginawa. Ang gagawin lang po natin, sampalatayanan, at yung sampalatayan natin ay maging disiplinado tayo hanggang sa huli. Dahil nga, ano ba ibig sabihin ng pagtanggap sa kagandahang loob ng Diyos? Ang ibig sabihin po ng pagtanggap sa kagandahang loob ng Diyos ay tanggapin ang lahat ng katuruan ng Panginoon Jesus upang tayo ay maligtas. Manatili. Dahil noon, ano ba ibig sabihin? Parang sabihin, noon hindi naman natin tanggap. Noong wala pa tayo sa Panginoong Jesus, ano ba ang buhay natin? Mga bagay na taliwas doon sa panuntunan ng Diyos. Kaya nga, binigay niya ang kagandahang loob, binuksan niya ang pagkakataon na tayo ay bigyan ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Ang ibig sabihin nun, come to me and follow me. Lumapit ka sa akin at sundan mo ako. Kaya nga, follow Christ. Kailangan nating sumunod ayon sa karakter ng Panginoong Jesus. Lumakad ayon sa karakter ng Panginoong Jesus. Hindi ba sa Philippians chapter 2 verse 5, naway magkaroon kayo ng katangian na tulad ng kay Kristo Jesus. Yun na po yung ating susundin. I hope these things na maging maliwanag po sa atin. Hallelujah!
So, we must be joyful always. Kahit mag-isa na lamang po na manambahan. We must have a discipline. Unang-una sa lahat. Ano ba yung klase ng pagdisiplina na yun? Bilang isang mananampalatayang Kristiyano, prayer is a part of our life. Kaya nga hindi pwedeng mawala sa isang mananampalatayang Kristiyano ang pagiging mapanalanginin. Hindi pwedeng mawala sa Kristiyano, sa isang totoong Kristiyano ang prayer life. Bakit? Kasi nga, katulad na sinasabi, na ang pananampalataya na walang gawa ay patay na pananampalataya. So katulad din po yan, ang pananampalataya na walang prayer life is a dead faith. Patay na pananampalataya din po yan. Bakit? Dahil kapag tayo ay nananalangin, tayo po ay we are moving. Pinapakilos po natin ang kaharian ng langit. Pinapakilos po natin ang mga anghel ng Diyos o tinatawag na fingers of God. Kapag tayo nananalangin, bakit po? Dahil pag tayo nananalangin tayo ng mga bagay na dapat nating gawin ayon sa kalooban ng Diyos. Pinapanalangin natin na matupad natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya nga mapansin nyo, anong kaibahan ng mga simpleng o yung mga ordinary believers doon sa mga believers na kumikilos ang banal na espiritu sa kanila? Hindi ba yung mga ordinary believers, wala silang experience of signs and wonders, wala silang experience of working of the Holy Spirit. They simply believe. Pero yung mga mananampalataya na mapanalanginin, kumikilos ang banal na espiritu sa kanila para trabahuhin yung pinapatrabaho ng ating Panginoon Jesus. And that's why they experience healing, casting out demons, even marami pang mga signs and wonders. Alam po natin yan, naranasan po natin yan, maging sa mga taong nagmula mga Kristiyano na dati hindi sila aktibo sa buhay pananalangin, pero nung sila naging aktibo sa buhay pananalangin, naranasan po nila, then ano nangyari? Kumilos, nagkaroon ng pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa kanila. And that's why their faith became a living faith. We work. That's why our faith, kaya nagkaroon ng buhay yung ating pananampalataya. Noon, isipin mo, ang buhay ng pananampalataya na ordinaryo, kapag nagkasakit, anong gagawin? They rely only through doctors and medicine. Mga Kristiyano na sila, pero dahil walang pagkilos ang banal na espiritu sa kanila, so always, even in mga simple na sicknesses, laging nakarely sa gamot at sa doktor. Pero hindi po yun yung subject ng ating pananampalataya. Mula na mag-umpisa ang iglesia ng Panginoon Jesus, alam po natin na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos para itatag ang iglesia ng Panginoon Jesucristo. Ang lahat po ng mga nanalig sa Panginoon Jesus ay naranasan nila ang pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon Jesus, kapangyarihan ng Diyos. Kaya po naitatag. That's why the Church of Jesus Christ must be filled with power. At yan nga po kaya nga po sa title ko, sa ating title niya, na Return to the All-Powerful God. Dahil nawawala na yung essence ng totoong pagiging Church of Jesus Christ. Na sa panahon ngayon, kinakalimutan na kung ano yung mga dapat nating taglay-taglay. Our faith life must be accompanied with signs and wonders. Dahil kapag totoo ang ating pananampalataya, automatic po yan. Hindi na natin kailangan ng
ng any effort, but kung yung ating pananampalataya ay nasa tamang direksyon, automatic power will overflow in us. Hindi mo ba naranasan ninyo yan? Naranasan din po namin, naranasan din po ninyo yan ang pagkilod ng kumilos ang Diyos dahil naging aktibo ang inyong pananampalataya. Even sa mga tao na nagpatotoo o nakilala namin, they used to go, noon, dati sila palagi sa hospital, palagi nagpapatingin sa doktor o kung kanino pa man, pero nung natutunan nila the living faith, nung natutunan nila ang buhay ng pananampalataya na sa kanila, then napalaya sila sa gayong klase ng loss of resources, loss of faith. Dahil ano po ba ang pangako ng Diyos sa sinumang mga mananampalataya? Sa lahat po ng mga mananampalataya ay pinangako ng Diyos ang pagkakaloob ng banal na Espiritu. At kapag sa atin ipinagkaloob ang banal na Espiritu, ay maraming mga regalo. Iba't iba ang regalo na binibigay sa atin. Sa bawat isa sa atin. Ayon nga po sinasabi sa aklat ng unang Korinto, okay? Tingnan nga po natin, alamin natin kung ano yung mga regalo ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 12, 1 to 11. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais ko magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi kayo sumasampalataya, kayo'y napaniwala o napapaniwala sa kung ano-ano. Kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakakapagsalita. Di ba? Yun naman talaga yung sinasabi. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ninyo naman si Jesus ay Panginoon kung siya hindi pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Sabi dito, sino nga ba? Kung pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu, sino nga ba ang magsasabi na sumpain na ang Jesus na yan? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo kaya sabihin yun. Bakit? Kasi ang banal na Espiritu ay Espiritu ng Diyos, kaisa ng Panginoon Jesus. Kaya kung alam natin kung sino man yung mga taong sumusumpa sa Panginoon Jesus na gano'n, ibig sabihin, wala po sa kanila ang banal na Espiritu. Walang banal na Espiritu sa kanila. At bakit sinabi na kung siya hindi pinapatnubay ng banal na Espiritu, hindi rin niya pwede sabihin na si Jesus ay Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob na tanggapin na si Jesus ay Panginoon kung hindi ka pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi ikakahiya mo siya sa maraming tao. Ikakahiya mo siya sa harap ng publiko. Ikakatakot mong sabihin ito o ipahayag ito sa harapan ng mga malalaking tao o kapag ikaw ay pinagbabantaan. Kaya sino ang makakapagsabi ng gayon na si Jesus ay Panginoon kundi ikaw lang din na pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Next. At sabi dito, iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Okay? Isa-isa natin. Ang iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Okay? May paglilingkod. Ang paglilingkod po sa Diyos, ito ay isang kaloob. Pero iba't iba. Iba't iba ang pagkatawag. Okay? Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga tao gumagawa ng mga iyon. Kaya nga di ba dito, yung mga naghuhugas ng plato, mga naglilinis, nagagamit dito sa harapan. So iba-iba po yan, pero lahat ng po yan ay may pagpatnubay ng banal na Espiritu sa tuwing ginagawa po yan dito sa ating iglesia. Next. Para sa kabubuti ng lahat, ang bawat isa binigyan ng kaloob ng nagpapakita
na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ano yun? Paano natin malalaman na nagpapakita sa kanya ang Espiritu? Ang ilan sa atin, napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Okay? Words of wisdom. At words of wisdom na yan, hindi po yung philosophy ng mundo ito, kundi words of wisdom na ayon sa panuntunan po ng Diyos, ayon sa Biblia. Yun po yung words of wisdom. Hindi po totoong wisdom yung mga advice ng mga tao sa mundo ito na wala sa katotohanan, dahil anumang advice ng mga tao sa mundo ito, pagdating ng panahon, ay tiklop. Ibig ko sabihin, hindi mananatili ang advice na yun. Hindi makakatulong ng lubusan sa mga taong yun. Okay. Ano ba ang karunungan ng mundo ito? Yung sa halimbawa, kapag ikaw may sakit, punta ka sa doktor, ganito. Okay? Parang iwasan mo yung mga sakit, ganito. Pero, ang karunungan ng Diyos, ano ba? Para ikaw mapagaling sa karamdaman mo, kailangan mo magsisi at manalig sa Panginoong Hesus, tanggapin siya, at ikaw ang papagaling sa iyong karamdaman. Of course, kasama na ron yung continuous discipline kahit sa ating katawan. Dahil kahit gaano ka pa manampalataya, kung wala kang disiplina sa katawan mo, then of course, magkakasakit ka pa rin talaga. Kasi kasama nga ang discipline sa pananampalataya. Next, ang espiritu rin iyon ang nagkakaloob ng ibang pananampalataya. Hindi pa tapos dito. Karunungan. Ang iba naman, pagkakaloob ng katalinuhan. Kaya nga, sabi ko, di ba? Kaya nga kung tayo ay pinapatnubayan ng banal na espiritu o mananampalataya, then, huwag nating tanggapin ang kabubuhan. Dahil ang katalinuhan ay regalo sa atin ng banal na espiritu. Subalit isang espiritu ang nagkakaloob nito. Kaya nga lagi natin, di ba, kinakas out espiritu ng kabubuhan. Layas, di ba? Why? Ang kaloob po ng Diyos ay katalinuhan, hindi kabubuhan. Next. Ang espiritu rin iyon na nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ay kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Di ba? Kaya nga inutos din ng Panginoon Hesus, go into all the world, magpahayag kayo sa pangalan ko, magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpalayas kayo ng demonyo. Next. Bahagi po yun ng gift. And may pinagkalooban ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. May pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika o iba't ibang mga wika o speaking in tongues sa English. At sa iba naman ay ang magpaliwanag ng wikang iyon. And lastly, lahat nga po yan, sabi niya, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa. Okay? Bagamat sinabi ron, of course, may iba-ibang good gifts, pero may common gifts. Sa lahat po ng mga mananampalataya ay meron yung common na maranasan ng lahat. At ano po yun? Tongues. Yung pagsasalita sa iba't ibang wika o speaking in tongues ay common po ito sa lahat ng mananampalataya. Dahil kung ating sasalisikin ang Biblia magmula doon sa mga tumanggap ng banal na espiritu, sa mga disipulo ng Panginoon Hesus hanggang sa kailang pinahayag sa kasambahan ni Cornelius, hanggang sa may pahayag ni Pablo sa mga pinuntahan niyang lugar, then lahat po na tumanggap ng banal na espiritu, they spoke in tongues. Kaya, one of the common gifts of the Holy Spirit is speaking in tongues. And ano pa? Healing. Automatic healing. Dahil kung nasa sa atin yung banal na espiritu, sabi ng Panginoon Hesus, then go into all the world. Cast out demons, heal the sick. Common po yan sa atin. Kumbaga, pangkaraniwan. Sa mga mananampalatayang Kristiyano, ay hindi na po tayo patuloy na nagtataka. Hindi natin pinagtatakahan ng bagay na yun dahil normal na maranasan natin the working of the Holy Spirit.
So, normal naman nakakaranas tayo ng mga signs and wonders. Sa mga baguhan, sa mga hindi pa nakakaranas nito, talaga namang kamangha-mangha. Pero sa ating nananatili sa katotohanan ito na naranasan, it's common, normal. No? Of course, kamangha-mangha talaga ang bagay na to. Pero ano mong ibig ko lang sabihin ay parang hindi na ito bago. Hindi na ito bago para tayo patuloy pa na parang ngayon lang tayo mamuhay na parang ngayon lang tayo manampalataya, parang manibago. It's common. So, ibig sabihin nun, if you are not experiencing this, hindi pa active ang buhay ang iyong buhay pananampalataya. You're not active. You're not having a living faith. Bakit? Kasi karamihan po ng mga mananampalataya, lalo na sa Pilipinas, ang gusto na nila pupunta sa church, makikinig ko po for 1 hour, sabi natin matagal na 1 hour, tapos babalik na sa bahay, gagawin na ulit sa sarili ng gustuhan, babalik sa mundo, babalik sa mga dating gawain. So, wala. It's not living faith. It's not active. Sa halip na pinapahayag po natin, nag-aaral tayo patuloy, gaya nga naranasan ninyo, ano bang ginagawa nila Sister Melissa sa inyo? Hindi ba? Naranasan niya dito, inaral niya, pinagpatuloy niya, at yun, inihayag din po niya dyan sa inyo, dyan sa Pangasinan. Ano nangyari? Naranasan din po ninyo, namangha kayo, nakaranas kayo ng kalayaan sa madilim na katuruan. Tama po, and that is a living faith. In John 14:12, di ba? Napakalinaw po na sinabi sa atin ng Panginoon Jesus, yung common gifts. John 14:12, sabi niya sa lahat, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Sa English, kasi dito ang nananalig sa akin dapat dito translation na sino man. Kasi yung English, sabi niya, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. So di ba? Kaya nga kapag nagbabasa lang tayo sa Tagalog lang nawawala na yung essence Ay, siya lang pagdating sa Tagalog ay hindi siya lang yun, nananalig siya. Ako, iba kasi yung pananalig ko. Pwede nilang isipin na ganun Pero sabi dito sa English, anyone. In the original context, anyone who has faith in me. So that's why, common na makagawa tayo ng signs and wonders, speaking in tongues, healing. Hallelujah! How great! In Mark 16:16 to 18, okay, isa pang verse, patatagin pa natin ang ating ebidensya. Sa Mark 16:16 to 18, sabi niya dito, whoever believes and baptized, okay, ang sino mang sumampalataya at babautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Okay? Ang sabi niya, sumunod, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. Ano pa? Next, 18. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Gagaling ang papatungan nila ng kanilang kamay. So normal po yan, huwag po natin ipagkait yan kung tayo ay tinatawag ng pagkakataon to lay hand the sick, then pray for the sick, then go.
Go. Ang mahalaga, whatever their status, whatever their, anuman ang kanilang pananampalataya, go. Ipahayag nila. Huwag lang kalilimutan na ipahayag at ipakilala sa kanila ang kapangyarihan, ang pinagmumulan ng kapangyarihan iyon. At sino ang may kaloob ng nagkakaloob ng kagalingan yun, huwag lang na huwag kalimutan na ipahayag. Kaya hindi lang tayo basta nag-pray. Ipapahayag din natin muna sa kanila dahil para kanino ba ang kalawhatian na yon? Para yan sa Panginoong Jesus. Kaya kailangan natin ipahayag yan. Then the Holy Spirit is the seal. Alam niyo ba, ng Banal na Espiritu ay ito ang seal ng ating pananampalataya. That's why, if you have the Holy Spirit, automatic, common, magkakaroon ka ng pananampalataya. Hallelujah! By continuously listening to the voice of the Holy Spirit, we naturally bear the fruit of the Spirit. At sa pananatili natin sa pakikinig, sa tinig ng Banal na Espiritu, ay dito naman tayo nahuhubog. Dito naman na lumalabas yung natural o unti-unti na naging normal na lumalabas yung tinatawag na fruits of the Holy Spirit. Fruit of the Spirit. At ano ba yung fruit of the Holy Spirit na yan sa Galatians chapter 5, 19 to 25. Basahin natin. Ito sabi niya, hindi maikakaila ang mga hilig. Ito kasi pag wala ang Espiritu, Kapag wala ang Espiritu, ang hilig ng laman ang napapakinggan. At ano ba yung hilig ng laman na yan? Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Kapag meron sa atin yung mga bagay na ano ba yung sabihin doon? Wala sa atin ang Espiritu o hindi tayo namumuhay sa Espiritu. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pag sumasamba sa Diyos-Diyosan, alam mo na, wala sa kanila ang banal na Espiritu. Sa mga nagkukulang, may mga maraming makukulang. Kilala mo, pumapasok yun sa church. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. They enter a church. Pero anong sabi dito? Kung sila nagkukulang na sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi banal na Espiritu ang nasa kanila. Wala ang banal na Espiritu. Pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagsiseros, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Alam mo na yan, ang pagkayan na, kasakiman, greed, pag-aaway-away, jealousy, ibig sabihin, kahit pa yan, pumapasok sa church, kung yung mga katangian ito yung nasa kanya, wala pa rin po sa kanya ang Espiritu, ang banal na Espiritu. Pero, subalit, kung nasa kanya ang banal na Espiritu, malalaman mo ang bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, di ba? Kapag tayo nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, ibig sabihin, hindi na tayo namumuhay ayon sa Espiritu. Nawawala sa atin, kaya hindi namumunga. Then, kapayapaan sa anumang sitwasyon. Katyagaan. Kaya nga ang pagtatyaga ay bunga pa rin yan ng Espiritu. Kabaitan. Kabutihan. Katapatan. Ano ibig sabihin nun? Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Discipline. Walang batas laban sa mga ito. So, ano ibig sabihin yan? Kung ang banal na Espiritu ay nasa sayo, then obligado ang lahat na ito ay mamumunga unti-unti, hindi man biglaan, pero unti-unti. Kapag hindi ito naranasan o hindi ito lumalabas sa karakter ng isang tao bilang mananampalataya, anong ibig sabihin nun? Hindi na namumunga ang banal na Espiritu sa kanya. Okay? Kaya nga pagkakakilanlan, yan ang mga bagay na pagkakakilanlan natin kung talaga sumasa kanya ang banal na Espiritu. Dahil alam natin, maging sa mundo ito, maging sa mga naglilingkod, kuno, sa templo, marami ang hindi nakikita ang bunga ng banal na Espiritu. Dahil namumuhay pa rin sila sa laman. Di ba? Marami tayong kilalang ganyan. Ang bagay na ito, sa totoo lang, yung pag tayo ay pag namumunga na sa ang banal na Espiritu sa atin at nasasabuhin ang karakter na to, ibig sabihin, isa ito kasi sa kapangyarihan ng Diyos It is one of the power of God na kayang baguhin ang isang tao kung makikinig lamang ang tao. At pag sinabi natin ito, tama naman ito ay kapangyarihan ng Diyos na babaguhin ang tao, pero ito ay
tinatanggap lamang o kumikilos sa mga taong tumatanggap sa banal na Espiritu. Many people accept God, maraming tao, ini-expect nila ng Diyos, na baguhin sila. Maraming mga tao sa mundo ito, sasabihin nila, ay babaguhin ako ng Diyos pag lumapit ako sa Kanya. Totoo naman, ini-expect nila ang Diyos na baguhin sila, pero anong kulang? Ano hindi nila ginagawa? Bakit marami sa church, ang tagal-tagal na sa church, hindi pa rin nababago? Why? Kasi hindi sila nakikinig sa tinig ng Diyos. Pupunta lang sila ron puno, pero hindi naman nila pinapakinggan talaga. Hindi naman talaga nila isinasabuhay kung ano yung napapakinggan nila, kaya hindi sila nababago. Dahil ang Diyos kayang baguhin ang sino mang tao na handang makinig sa Kanya. Pero kung magmamatigas nga ang tao, ang Diyos, hindi kasi niya pakikialaman yung sariling desisyon ng tao. God respect your self-decision. May sarili kang will. God respect that. Pero ang sinasabi ng Diyos, kung gusto mong mabago ang buhay mo, then listen to me, makinig ka sa akin, sabi ng Diyos, at tumahak ka sa landas na ituturo ko sa iyo. Yung landas na yon ay yung the way of God. Today, sa panahon ngayon, marami ang mga Kristiyano hindi nila naiintindihan kung ano ang true, yung totoong identity ng pagiging Kristiyano. Bakit? Kasi sila ay punong-puno ng mga ipinakain ng mga klase ng doktrina o ideology na wala sa totoong katuruan ng Diyos. Malayo sa teolohiya ng Panginoon Jesus. Anong ibig ko sabihin? Bakit nagkakagayon? Bakit nawala yung identity ng Christianity? Why? Kasi, halimbawa, meron akong, ganito nangyari, meron kaming kinakainan kasing restaurant na used to be, meron sila dati siniserve doon. Talagang gustong-gusto ko, isang noodles. Alam namin na yung noodles na yun talaga masarap siya. Yun yung original. Pero later on, yung restaurant na ito, binago nila yung sangkap o yung concept ng kanilang noodles. So, ano nangyari? Sa totoo lang, marami rin kumain doon na nagreklamo bakit ganito na. Iba na yung noodles nila. So, ano nangyari? Binalik ba ng restaurant yung kanilang original recipe? Hindi. So, hindi nila binalik. Tapos, hanggang sa magpakasa ngayon, ano nangyari? So, yung mga paulit-ulit o patuloy nag-order nun, tinanggap na lang. Ganun na eh. So, kahit wala na yung original, tinanggap na lang na yun na talaga yung new na sangkap. So, ibig sabihin ang magiging epekto nun, sa mga nandito pa, ng mga generations na nakasaksi o nakakaalam ng nauna na recipe nun, alam nila the taste of original. Alam nila yung sarap ng original. Pero yung mga susunod na henerasyon, na pag nawala na yon, na yung new recipe na yon, yung bagong style ng noodles na yon, na yung mga susunod na papasok doon, hindi na nila alam kung ano yung original taste. So, mawawala na yung true identity nung talaga. Makakalimutan na yung true identity nung noodles na yon. So, ano bang nangyari in the life of Christianity, sa mga Christianity? Nawala sa panahon ngayon, nawala na yung, o nakalimutan na yung original na identity ng mga mananampalataya. At yung original na identity na yun ay filled with power. Yung mga Christians are filled with the power of God. Kasi later on, ano na ang katuruan ng mga church ngayon? Ay, yung katuruan na yan, hanggang sa Book of Acts lang yan. Doon na lang naranasan, tapos na yan. O, di ba? O sa mga susunod na henerasyon tuturuan nila. So, ano na nangyari sa mga Kristiyano ngayon? They are now powerless. Same thing.
Kaya anong ating movement? Return to the all-powerful God. Bumalik tayo kung ano talaga yung unang identity. Ano ba identity ng ating Diyos? He is all-powerful God. At yung all-powerful na yan ay ipinagkaloob din sa atin na maranasan. Go back, let us go back, let us go back. Redeem. Sa Luke, okay? Tingnan natin kung ano ang pangako ng Panginoon Jesus. In Luke 9, sa ating exposition, Luke 10, 19 to 20. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Tapakan ang mga ahas, mga alakdan, at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Next. Ang sabi niya, ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong pangalan. When you were given the power and authority, binigyan ka ng kapangyarihan, autoridad at kapangyarihan, tapakan ng mga alakdan, anumang kapangyarihan ng kaaway, at nung naranasan mo yun, na ipakita mo na yung signs and wonders, sabi ng Panginoon Jesus, yung kagalakan yun, hindi dahil sa nakapagpalayas ka ng marunong espiritu, hindi dahil sa nakapag-drive out ka ng demons, kundi sabi ba niya, hindi lang yun ang dapat mo ikagalak, kundi alalahanan mo rin na ibig sabihin nun, nakasulat na sa langit ang iyong pangalan. Ibig sabihin, you are already a citizen of heaven, a sign na ikaw nga ay totoong kabahagi doon sa kaharian ng langit. At yung kapangyarihan niya ipinagkaloob sa mga mananampalataya. Therefore, originally, itong ginagawa po natin, driving out demons, hindi po ito isang bagong katuruan na kapag nakikita po sa ano ng mga paligid dyan, naranasan natin, or we are performing this, namamangha sila, naninibago sila. Pero sa atin, it's normal. Dahil bahagi ng ating Church of Jesus Christ. It is a part. It is the identity. Ito po talaga ang katangian ng Iglesia ng Panginoon Jesus. Ang puno ng kapangyarihan to perform this. Kaya panumbalikin po natin. Kaya anong nangyayari dito? Ang mga Kristiyano, napakadaling ma-disappoint, napakadaling mamaya, di ba? Nagpapakamatay, nagsusuicide, napakadaling panghinaan ng loob. Why? Wala na eh. Wala na yung power and authority, nakalimutan na eh. That's why we must go back. Tandaan po natin. With this command, nung binigay sa atin ng Panginoon Jesus, yung command na ito, utos na ito, para magpalayas o maghumayo, magpagaling ng mga sakit, then, hindi lang po ito basta-basta ibinigay sa atin ng hindi tayo magkakaroon ng kagalakan. Ibig sabihin nung binigay po sa atin ito, we are redeemed. Niredeem po niya tayo sa kasalanan natin, niredeem po niya tayo para mapabilang tayo sa Panginoon Jesus, at pagkatapos niya tayong i-redeem, inihayo niya tayo, binigyan niya tayo ng kagalakan, binigyan niya tayo ng pagpapala. Kaya nga, hindi lang tayo bilang mga Kristiyano, tama naman, naniniwala tayo sa gospel of grace that we are redeemed by the blood of Jesus Christ. Pero tandaan po natin, hindi lang tayo basta na-redeem, dahil pagkatapos tayong ma-redeem, pinagpala po tayo ng Diyos. Spiritually, materially. We are blessed after we are redeemed. Kaya kung hindi po natin gagamitin yung blessings na yun, ay sayang naman. Sayang naman. Kaya nga kung hanggang sa gospel lang of grace lang tayo nakatuon, at puro, ang sarap ng pakaramdam, puro lang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, tama naman, pero hindi natin ginagawa yung gayong iniutos sa atin. Ano mangyayari? Unti-unti mamamatay ang ating pananampalataya hanggang sa dumating ang punto, yun na nga, na pwede mong talikuran ang iyong pananampalataya. Do not forget that the command of God is blessings. Huwag mong kalilimutan na ang utos ng Panginoon Jesus ay pagpapala. Hindi ka ba natutuwa?
Inutusan ka ng Panginoong Hesus magpalayas ng mga demonyo. Aba, sino ba ang mga kagawa nito kundi ang mga pinagkalooban lamang ng Panginoong Hesus ng ganitong otoridad? Another thing, remember, when we pray, kapag po tayo pinanalangin, sabi ko na pinapakilos natin ang hukbo ng kalangitan, ang mga anghel. Ibig sabihin, we can perform signs and wonders because nakapag-perform tayo ng signs and wonders dahil kumikilos ang mga anghel ng Diyos. Kung sa kasamaang palad, alam natin na may mga, di ba, may mga dating lingkod ng Diyos na nakakapag-perform ng signs and wonders dahil kumikilos naman talaga ang anghel sa kanila. Pero pagdating ng dumating kalaunan, ano nangyari sa kanila? Tumalikod sila sa katotohanan. So, ano nangyari? Naging faith healer. Though, nakakapagpatuloy pa rin sila sa panggagamot. Kahit nawala sila sa katotohanan. Bakit? Kasi ang mga anghel, kapag tayo ay nagpapatuloy sa mga masasama na ginagawa natin, yung anghel natin ay mag-turn into bad angels. Kapag nag-turn sila sa bad angels, sila na yung magtutulak sa iyo para ipagawin pa yung mga bagay na salungat o yung mga bagay na ginugusto mo na salungat na sa kalooban ng Diyos o salungat na sa katotohanan. So, ibig sabihin nun, nililin lang mo na yung sarili, though you can still, andun pa rin kasi dahil hindi naman talaga umaalis ang mga anghel na yan kahit na mag-turn into bad angels sila. Hindi na yan aalis sa'yo. So, ang gagawin nila, yes, you can still perform the healing. Pero, wala na sa katotohanan. Kaya ano yung tawag sa'yo? Minsan, iba dyan, nagiging albularyo na lang. Pero nakapag-faith healer pa rin sila. May pagkilos pa rin ng mga angels, dating mga anghel na naglilingkod sa katotohanan, ngunit dahil sa katigasan ng ulo ng kanilang host o ng kanilang ng isang manampalataya, nag-turn into bad angels. Kaya nga sa atin, we must not forget, huwag natin kalilimutan na yung ating pagkaalam ay dapat nasa tamang landas, tama sa katotohanan. Yung ating pagsunod o when we do the healing, hindi po yung pamamaraan ng tao, kundi yung pamamaraan po ng ating Panginoon Jesus sa ating sinusunod. Dahil yun po ang katotohanan. Dahil ang banal na Espiritu ay Espiritu ng katotohanan at kaya nga kapag siya kikilos ay tama na ayon lamang sa katotohanan. Hallelujah? Kaya wag po tayong panghinaan ng loob. Alalahanin natin kung sino ito dati tayo and we must return to our all-powerful God. Ibig sabihin, pag nanonumbalik tayo sa all-powerful God, inaalala natin how powerful are we. Na gaano rin tayo makapangyarihan para mapagtagumpayan whatever our situation is kapag kasama natin ang Diyos. Hallelujah? And that's why, let us thank God. Pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang pagkakaloob sa atin of such great opportunity na maranasan natin ang kanyang kapangyarihan at ang kaalamang ito may pahayag sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil tunay nga that we are redeemed and blessed by Him. Let's shout the name of Jesus and let's pray. Jesus, 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 Ama namin Diyos na makapangyarihan, patuloy kita nilalakila, pinapasalamatan. Ikaw na tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang katulad mo. Salamat, Ama, sa pinagkaloob mo sa amin na otoridad at kapangyarihan. Ang pagpapalang ito na alam namin, hindi namin may pagpapalit sa anumang bagay sa mundo ito at walang anumang katumbas na material sa mundo ito. Ama, nawa ang mga pagpapalang ito na pinahayag mo sa amin ay mapanghawakan namin, maranasan at maihayag pa ang kadakilaan ng iyong pangalan sa pamamagitan ng marami pang mga kaluluwa na mahayagan. At ganun din, patutulungan mo kami na kung ano ang kalooban mo, whatever our purpose in life, upang ikaw lulatiin, may pahayag namin sa marami pang mga kaluluwa, sa iba't ibang lugar pa, ang katotohanan ito, gamitin mo ang bawat isa na narito, ang bawat kapatid na narito, Ama, pagpalain mo sila sa kanilang mga pinagkukunan at ganun patuloy mo silang gamitin na mahayag pa ang katotohanan ito sa mga handa pang tumanggap. I pray, Father God, that in our environments ay mga kaluluwa pang maabot ng mga katotohanan ito na magbukas, mabuksan ang kanilang kaisipan upang makilala ka at mataglayin din o maranasan din ang kagandahang loob mo at sila rin ay maligtas.
at maintindihan nila kung ano ang tunay na pananampalataya. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen and amen. Lahat po tayo ay tumayo at yumuko. Wala benediction. Ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw ngayon at magpakailanman, at sa pangunguna ng banal na Espiritu ay niyahayag ko na maranasan ng lahat ng mga kapatid sa iglesyang ito na nanunumbalik ng buong kapangyarihan sa Diyos, na kumikilala sa kapangyarihan at karutan ng Diyos na pinagkaloob sa bawat isa ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Lahat po tayo ay sama-sama umawag ng mga kagalakan sa katagumpayan ng ating panlambahan.